The Brave Little Girl. Gumalaw ba ang mundo para sa iyo? Noong si Angela ay 11 taong gulang pa lamang, siya ay dinapuan ng malubhang sakit na kinabibilangan ng kanyang nervous system. At di matukoy ang sanhi kung bakit niya iyon nakuha. Dahil siya ay isang batang malusog nang ipinanganak siya ng kanyang ina. Dahil sa kanyang sakit, madami ang hindi niya pwedeng gawin. Katulad na lamang na makipaglaro sa ibang mga bata na halos kaedaran niya lamang at hindi rin makapag-aaral ng normal. Siya ay hindi makapaglakad at ang kanyang paggalaw ay limitado lamang sa ibang mga paraan. Ang kanyang ina ay lubos na nalulungkot para sa kalagayan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit nagkasakit ang kanyang anak. Sa lubos na pag-aalala ng ina, ay madami siyang pinuntahan na ospital kung saan itinanong niya kung ang kanyang anak ba ay maaaring bumalik sa normal na pamumuhay. Pumunta siya sa isang kilalang ospital at ang mga doktor ay nawalan ng pag-asa na gumaling pa siya sa sakit na ito. Dahil wala pa daw silang nakikilalang gumaling sa sakit na iyon. Ang hula nila ay gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Pero nagpa-second opinion ang kanyang ina sa iba pang mga doktor at sinabi nila kung mayroon man ay kaunti lamang ang nakakabalik sa normal at iyon ay isang himala na lamang. Pagkatapos makuha ang sakit na ito, ang batang babae ay hindi sumuko. Sa makatuwid, lahat ay ginawa niya upang siya ay gumaling. Araw-araw, sinusubukan niyang pagalawin ang kanyang mga binti. Kinabukasan, habang nakahiga siya sa kama ng ospital, nanumpa siya sa sinumang makikinig na tiyak siya ay muling makakapaglakad ng maayos. Balang araw, at siya ay babalik sa normal na buhay at makakapag-aral ng normal. Inilipat siya sa isang ospital ng espesyalista sa rehabilitation center sa lugar ng San Francisco Bay, kung saan matutulungan siya ditong makapaglakad muli. Ano man ang mga therapy na maaaring gawin sa kanya para sa kanyang sakit ay ginawa nila lahat. Ang mga therapist ay sobrang namangha sa kanyang hindi mapipigilang tatag ng loob at paikipaglaban sa kanyang sakit para lamang siya ay gumaling sa sakit na iyon. Araw-araw ay sinisikap niyang gumalaw at sundin ang exercise session ng mga therapist na tumutulong sa kanya. Itinuro sa kanya ang tungkol sa imaging, tungkol sa kanyang sarili na makita na naglalakad at para na rin patibayin ang kanyang sarili na matapos niya ang session at makapaglakad ulit siya. Kung ito man ay hindi magiging maganda ang resulta, ay kahit papano, makapagbibigay pa rin ito ng pag-asa sa kanya at ng positibong pag-iisip sa mahabang oras ng paggising sa kanyang kama. Si Angela ay nagsusumikap na husto hanggat maaari sa physical therapy, sa whirlpool at sa mga exercise session. Ngunit, mas nagsumikap pa siya habang nakahiga sa kanyang kama at matapat na ginawa ang kanyang pag-i-imaging na nakikita ang kanyang sarili na gumagalaw. Hala, gumagalaw ako! Gumagalaw talaga ako! Isang araw, habang pilit niyang pinipigilan na isipin na muling gumalaw ang kanyang mga binti na sobrang ikinasaya niya, tila isang himala ang nangyari sa kanya at dahil dito, naniniwala si Angela na malapit na siyang makapaglakad muli. Gumalaw ang kama! Nagsimula itong gumalaw sa silid. Siya ay napasigaw. Tingnan mo! Kung ano ang ginagawa ko! Tingnan mo! Kaya ko ito! Gumagalaw ako! At nakalipat ako sa ibang posisyon! Napakasaya! Makakapaglakad na ako muli! Sa mismong sandaling ito, ang lahat ng ibang nasa ospital ay sumisigaw na din at tumatakbo para magtago at ang iba naman ay tumatakbo palabas ng kanilang mga silid dahil sa sobrang takot.
Naghiyawan ang mga tao, nahuhulog ang mga kagamitan at nabasag ang mga salamin. Ito ay ang kamakailang lindol sa San Francisco. Pero di nila pinaalam kay Angela na hindi siya ang may gawa nito, kundi ito ay isang lindol. Dahil kumbinsido si Angela na siya ang gumawa nito. Dahil kumbinsido si Angela na ginawa niya ito. At ngayon, makalipas ang ilang taon, bumalik na siya sa paaralan. Si Angela ay nakakapaglakad na muli at masayang bata na ulit dahil nagkaroon siya ng maraming kaibigan kung saan siya nag-aaral. Sa sarili niyang 2 paa na walang saklay at walang wheelchair. Kita nyo? Sino mang maaari yumanig sa lupa sa pagitan ng San Francisco at Oakland ay maaaring madaig ang isang maliit na sakit. Hindi ba? Talaga nga namang nakakahanga ang mga taong hindi nawawalan ng pag-asa, lalo na kung ang mga taong nakapalibot sa iyo ay ang tunay na nagmamahal sa iyo at pinapahalagahan ang bawat oras, na kahit gaano kahirap ng pinagdaraanan mo, ay nakakaya mo pa rin lagpasan ito. Dahil ito sa mga taong naniniwala na lahat ng pagsubok mo sa buhay ay kaya mong lagpasan kahit pa sila ay nasa malubhang kalagayan. Matuto tayong maging matatag sa kahit anumang pagsubok, panatilihing maging positibo at tiyak na lahat ng hamon ng buhay ay kaya nating lagpasan.